Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa. Pagsira sa 3 bilyong pisong halaga ng mga nasabat na smuggled na electronic vapes, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Pangulong Marcos Jr. kontento sa tinatakbo ng programa ng kanyang administrasyon hinggil sa pagbibigay ng trabaho at serbisyong pangkalusugan. Higit 300 aplikante hired on the spot sa ikinasang job fair. PCG, matagumpay na naitaboy ang barko ng China na iligal na namataan sa karagatang bahagi ng Zambales. Barko ng China, tinangkapang banggain ng barko ng PCG. Russian-American vlogger na ginawang content ang pangaharas sa ilang Pilipino, idineklarang undesirable area ng Bureau of Immigration. Patong-patong na kaso, haharapin ng vlogger ayon sa DILG. Embahada ng Pilipinas sa Myanmar, inilunsad ang Earthquake Assistance Program para tulungan ang mga Pilipinong naapektuhan ng malakas na lindol. At good news, extended weekday operations ng MRT-3 patuloy na ipatutupad, kasunod na rin ng magandang pagtanggap ng publiko. Una sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsira sa higit 3 bilyong pisong halaga ng mga nasabat na smuggled na electronic vapes ngayong araw. Ikinaalarma naman ng Pangulo ang mga illegal na vape na ginagamitan ng mga packaging na nakaakit sa mga bata. Abangan ang balitang yan maya-maya lamang. Samantala, kontento si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa tinatakbo ng programa ng kanyang administrasyon hinggil sa pagbibigay ng trabaho at serbisyong pangkalusugan na ikinakasa sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos, naging magandang takbo ng programa kung saan marami ang nabibigyan ng trabaho sa pamamagitan ng mga job fair. Kabilang na dyan ang kanyang tinawag na HOT o Hired on the Spot. Binigyang diin naman ng Pangulo na ang trabaho at serbisyong pangkalusugan ay nagpapatunay din na kanilang pinakikinggan kung ano ang pinaka-pangangailangan ng pangkaraniwang mamamayang Pilipino. Mula nitong Enero, higit 350 ang hired on the spot sa ikinasang mga job fair sa ilalim ng trabaho sa bagong Pilipinas sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang na dyan ang nasa 250 benepisyaryo ng 4Ps. Naniniwala ang Agriculture Department na malaki ang naging tulong ng itinakdang Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa ilang produkto para mapababa pa ang inflation rate nitong Marso. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., napatunayan lang ng inflation na tama ang direksyong tinatahak ng kagawaran para mapabuti ang sitwasyon ng mga mamimili pati na rin sa mga nasa sektor ng agrikultura. Batay sa datos, bumagal sa 1.8% ang headline inflation na ikinukonsiderang pinakamababa sa loob ng 5 taon. Habang mula naman sa 2.6% na food inflation noong Pebrero, bumaba ito ng 0.3 ngayong Marso. Ayon sa NEDA, bigas ang may pinakamalaking ibinabang inflation sa buong food group. Dati nang iginiit ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ikinasa nila ang 45 pesos per kilo ng MSRP sa bigas para maprotektahan ang mga magsasaka ngayong harvest season. Makikinabang pa ang Pilipinas sa tarifang ipinataw ng Amerika sa ating bansa dahil mapapabagal pa nito ang inflation. Ang NEDA naman patuloy ang pagpapatupad ng mga hakbang at programa ng pamahalaan para mapalago pa ang ekonomiya ng Pilipinas. Si Angela Peñalosa ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa.
Kung inflation ang pag-uusapan, makatutulong ba ang ipinataw na reciprocal tariff ng Estados Unidos sa Pilipinas? Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Undersecretary Rosemary Edelion ng National Economic and Development Authority na babagal pa ang inflation dahil hihina ang demand ng mga export products sa Amerika, habang dadami naman ang supply ng mga produkto rito sa Pilipinas. In the immediate term, hindi po siguro magbabago muna yan. Pero pag halimbawa, konti pang panahon, over the next few months, baka po pwede rin bumagal na yung demand na yon. So mangyari po, dadami yung supply na bansa natin. Kasi tayo po ang unang mag-absorb muna nun eh. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ng NEDA kung makaaapekto sa gross domestic product ng Pilipinas ang ipinataw na taripa ng Amerika. Pero paliwanag ni Edelion, may mga ipinatutupad na hakbang at programa ang pamahalaan para mapanatiling mababa ang inflation rate ng Pilipinas at hindi maapektuhan ang paglago ng ekonomiya. Isa nga sa mga nakikita nilang makatutulong sa pagpapabagal panglalo ng inflation ay ang karne at isda dahil sa patuloy na pag-alalay ng pamahalaan. Patuloy po yung ating intervention dun sa vaccine ng ASF. No? Tapos yung sa fish naman, ang kailangan po kasi dito palawigin yung sa aquaculture natin. Inagahan na rin ang paglalabas ng Certificate of Necessity to Import na magiging epektibo sa closed fishing season upang makatulong sa agarang pagpaplano sa naturang sektor. Sa gitna ng reciprocal tariff ng Amerika, binigyang diin ng NEDA na panahon na para palakasin pa ng Pilipinas ang free trade agreement nito sa ASEAN at sa iba pang bansa. Mula sa Radyo Pilipinas, Angela Peñalosa para sa Balitang Pambansa. Ang Russian-American vlogger na ginawang content ang pangaharas sa ilang Pilipino, idiniklarang undesirable alien ng Bureau of Immigration. Ang patong-patong na kaso, haharapin ng vlogger ayon sa DILG. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Ryan Lisigas ng PTV Manila. Ryan. Tama ka dyan, Alan. Patong-patong na kaso nga ang kinakaharap ng Russian-American vlogger na si Vitaly Zorovetsky. Ito ay matapos siyang arestuhin ng Criminal Investigation and Detection Group sa isang hotel sa Pasay City matapos mag-viral sa ginagawang pananakit at pambabastos sa mga Pilipino bilang content sa kanyang vlog. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, 5 kaso ang naisampanan laban sa dayuhang vlogger. Dahil dito, hindi na muna ipoproseso ang deportation laban kay Zorovetsky. Kailangan daw kasi muna niyang harapin ang mga kaso na naisampal laban sa kanya. Habang gumugulong ang kaso ni Zorovetsky, ay mananatili muna ito sa pasilidad ng Bureau of Immigration. Tiniyak din ni Remulla na walang magiging special treatment sa dayuhang vlogger. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Secretary Remulla. Hindi po namin siya i-deport. Mananagot siya sa batas dito sa Pilipinas. Tapos na po ang mga dayuhan, nakala na lang, kaya na lang napastangin ang mga Pilipino. Ito'y ehemplo na seryoso tayo na sa sariling bayan natin, hindi tayo magpapabasa sa kanila. Alan, kabilang sa ginawa ni Zorovetsky ay ang pangharas sa isang babae sa Taguig City at pananakot sa nanakawan. Ganon din ang paghampas at pagkuha sa sumbero ng isang security guard na umaharang sa kanya. Meron ding restaurant na kinuhanan nito ng electric fan at inuwi sa hotel na kanyang tinutuluyan. Narito muli ang bahagi ng pahayag ng Secretary Remulla. Ang tawag dyan, content. Content. Pinapakita niya pagka niya para pagkakitaan. Alan, nauna nang sinabi ng BI na gulo ang dala ni Zorovetsky sa bansa kaya dapat na itong i-deport pabalik sa kanyang bansa. Marso 26 nang dumating sa bansa ang vlogger. Idiniklara na rin siyang undesirable alien ng Bureau of Immigration. Yan na muna pinakuling update mula dito sa Campo Crame. Balik sa iyo, Alan. Maraming salamat, Ryan Lisigas ng PTV. Matagumpay na naitaboy ng barko ng Philippine Coast Guard ang barko ng China na iligal na namataan sa karagatang bahagi ng Zambales. Ayon sa PCG, tinangkapang salpukin ng malaking barko ng China ang kanilang barko. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Princess, patuloy na nagsasagawa ng Early Radio Challenge ang Philippine Coast Guard matapos ang dangerous maneuver ng China Coast Guard sa bahagi ng Zambales nitong Sabado.
Sa video na inilabas ng PCG, makikita ang delikadong pagmamaniobra ng China Coast Guard Vessel 3302 sa harapan mismo ng BRP Cabra ng Philippine Coast Guard. Bagamat naitaboy na papalayo ng PCG ang China vessel ng hanggang 96 nautical miles mula Capones Island, patuloy na nagsasagawa ng radio challenge ang PCG dahil sa unauthorized patrolling ng CCG. Nilabag ng barko ng CCG ang Convention on the International Regulations for Preventing Collision at Sea at kung saan permado rin ito ng China. Samantala, pupunta naman ng PCG sa Batanes matapos madetect ng dark vessel detection ng Canadian government ang Chinese Marine Research Vessel sa bahagi ng Batanes. Ipinakita ng PCG ang pare-pareho o magkakatugmang navigation pattern ng Chinese Research Vessel. Halos 5 araw na ang nasabing Chinese Research Vessel sa bahagi ng Batanes. Princess, sa mga oras na ito, papunta na ang ilang mga opisyal ng PCG sa Batanes. Magpapadala ang PCG ng aircraft sa nasabing lugar at patuloy rin ang mandato ng Radio Challenge. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Maraming salamat, Vel Custodio ng PTV. Samantala, handa naman ang Pilipinas sa pagpapauwi sa mga Pilipino sa Myanmar. Kasunod na rin ito ng pagtama ng malakas na lindol sa nasabing bansa. Si Bien Manalo ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Bien! Kasunod ng pagtama ng 7.7 magnitude na lindol sa Thailand at Myanmar kamakailan, naglunsad ng Earthquake Assistance Program ang Philippine Embassy sa Myanmar. Kabilang dito ang gagawing repatriation para sa ating mga kababayan na lubhang apektado ng malakas na lindol. Plano ng embahada na gumamit ng C-130 aircraft para sa mga uuwing Pinoy sa darating na April 12. Nilinaw naman ng embahada na maaari pang bumalik ng Myanmar ang mga uuwing OFW para magtrabaho. Pero kinakailangan lang na mayroon silang mga kaukulang dokumento, gaya ng valid visa at overseas employment certificate. Maglalaan din sila ng transportation assistance para sa relocation transportation mula Mandalay patungong Yangon at maging ang temporary accommodation sa loob ng 14 na araw. Maaring mag-register o mag-email sa yangonphilippine.embassy.consular@dfa.gov.ph ang mga nais mag-avail ng transportation assistance. Magkakaloob din sila ng tulong pinansyal para sa mga qualified OFW at libreng trauma counseling services. Maaring tumawag o makipag-ugnayan sa numerong nasa inyong TV screen ang lahat ng nais mag-avail ng libreng counseling. Samantala, puspusan pa rin ang pagtulong ng Philippine Interagency Humanitarian Contingent sa search, rescue, retrieval at medical operations sa Myanmar. Patuloy naman ang PMAT Type 1 Fixed Hospital sa Bumingaong Temple sa paghahatid ng tulong medikal. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 100 individual ang nahatiran ng tulong ng PMAT, kabilang ang 136 Burmese nationals at 4 na Pilipino. Kabilang sa mga pangunahing kaso na ginagamot ng PMAT ay general medicine, surgical, pediatric, orthopedic at OB-GYN. Ilan naman sa consultation causes ay hypertension, type 2 diabetes, hypertensive crisis, arthrosis, muscle disorders, urinary disorders, wrist and hand injuries, conjunctivitis, pneumonia at dorsalgia. The PMATs from DOH can also do ongoing health investigation or care and community-based primary care in an outpatient fixed facility. Siniguro naman ng Health Department na nasa maayos na kondisyon ang lahat ng mga personnel ng PMAT. Tiniyak din nila na patuloy silang maghahatid ng suporta at humanitarian assistance sa gitna ng mga pagsubok at titiyaking maaabot ang lahat ng apektado ng sakuna. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsira sa higit 3 bilyong pisong halaga ng mga nasabat na smuggled na electronic vapes ngayong araw. Ikinaalarma naman ng Pangulo ang mga illegal na vape na ginagamitan ng mga packaging na nakaakit sa mga bata. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Clay. Alan, pinagulungan ng pison at pinagdudurog ng Bureau of Customs ang milyong-milyong pirasong illegal na vape at mga accessories nito. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa pagsira ng mga smuggled na electronic cigarette.
Winasa kaninang umaga ang halos 3 milyong pirasong smuggled vape. Walang lisensya, health warning at nakakaakit sa mga bata ang packaging nito. Bagay na ikiinalarma ni Pangulong Marcos. Lalong-lalo na nakakabahala dahil kung titignan natin yung packaging talagang para sa bata. Kaya ang target market nila bata. Gusto nilang turuan ma-addict ang mga bata sa vape. Tapos, delikado pa yung vape dahil may lason ngang nakikita na isinasama. Kasi hindi natin naman malaman, hindi natin na-inspection, smuggled nga. Hindi natin ma-inspection, hindi natin alam kung saan galing. We do not know about the manufacturing process that they go through before they come here. So hindi natin malaman kung ito ba'y safe o hindi. Alinsunod sa Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Law, ang pagbibenta ng vape sa merkado dapat may sertifikasyon, tax stamp o pruwebang nagbayad ng buwis. Babala na mapanganib ito sa kalusugan at higit sa lahat walang flavor descriptor na naghihikayat sa mga kabataan na tangkilikin. Nagkakahalaga ng higit 3 bilyong piso ang mga sinirang vape products mula sa 10 magkakahiwalay na operasyon na ikinasa ng BOC. Sisiguraduhin namin malulugi din kayo na nag-i-import nito na hindi nagbabayad ng buwis at illegal ang pagpasok pa ng mga produktong ito. The long arm of the law will catch up on you. It's a violation of RA 11900, yung sa nicotine natin, and on the part of the Bureau, yung violation natin at smuggling natin under the CMTA. Makukulong po sila because it's a criminal case po. Alan, pinuri ni Pangulong Marcos ang matagumpay na operasyon ng BOC. At noong 2024 nga lamang, Alan ay nakapagtala ng higit 6 na bilyong piso na nasabat na produktong vape products. Ang ahensya, refleksyon ito sa layunin ni Pangulong Marcos na pigilan ang pagpasok ng mga smuggled products dito sa ating bansa. Yan muna ang pinakahuling balita. Balik sa'yo, Alan. Maraming salamat, Clazel Pardilla ng PTV. Pinagpapaliwanag ng COMELEC ang isang kandidato mula sa Misamis Oriental na nambastos umano habang nangampanya at nanirapan ang kalaban niya sa politika. May balitang pambansa si Luisa Erispe ng PTV. Luisa? Alan, isa na namang kandidato ang pinagpapaliwanag ng Commission on Elections dahil nambastos umano habang nangangampanya at naninira pa ng kalaban niya sa politika. Sa inilabas na show cause order ng COMELEC, binibigyan ng 3 araw si Misamis Oriental Gubernatorial Candidate Peter Unabia para magpaliwanag. Bakit niya nasabi ang mga pahayag na bawal maging scholar ang mga nursing student na hindi maganda at hindi umano babae. Ayon sa COMELEC, lalabas na election offense ang anumang uri ng gender discrimination at labeling o pagpapalabas sa terorista ang isang kapwa kandidato. Bukod pa rito, naglabas ng Resolution number 11116 ang COMELEC o Anti-Discrimination Policy sa panahon ng kampanya. Matatandaan na hindi ito ang unang beses na nagkaroon o naglabas ng show cause order ang COMELEC laban sa isang kandidato. Nauna na ang laban kay Pasig Congressional Candidate Christian Ian Sia dahil sa naging salita niya na pwede umanong makisiping sa kanya ang mga solo pere. Hihintayin naman anya ng poll body ang sagot ng 2 kandidato sa show cause order at mula rito ay titignan nila kung ano ang karampatang parusa na dapat maipataw sa kanila. At yan na muna ang latest. Balik muna sa iyo, Alan. Maraming salamat, Luisa Erispe ng PTV. Para masiguro ang kapayapaan at kaayusan ng bansa sa paggunitan ng Semana Santa, isa sa mga mahigpit na babantayan ng Philippine National Police ay ang mga election-related offenses tulad ng paglalagay ng campaign materials sa mga hindi otorisadong lugar. Muling nagpapaalala ang PNP na bawal mangampanya sa panahon ng Kwaresma, lalo na sa mga sagradong lugar tulad ng simbahan. Mas mainam na respetuhin ng mga tumatakbong kandidato ang pananampalataya ng mga Katolikong deboto tuwing Holy Week. Nakahanda namang magsampa ng kaso ang PNP sa sinumang lalabag dito.
sir, at kapag may mga violations po ay sasampahan po natin sila ng kaso at alam naman po natin kapag tayo po ay nasa ilalim po ng campaign period ay kumukuha po tayo ng direktiba at kumpas po sa COMELEC on the part of the PNP kapag may mga nakikita po tayo na mga election-related offenses, we have to coordinate po yan sa COMELEC at ang COMELEC po kasi ang magsisilbing complainant po para sa mga posibleng kasong isasampa po sa kanila. Peacekeeping teams binuo sa Aklan Province para sa Hatol ng Bayan 2025. Mga isyu at hindi pagkakaintindihan ng mga kandidato at kanilang mga taga-suporta idadaan sa mapayapang pag-uusap. May balitang pambansa si Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo. Para maisulong ang maayos, malinis at mapayapang Hatol ng Bayan 2025 sa Aklan Province, bumuo ng tagapamayapa ng Tensyon Teams o Peacekeeping Teams sa lalawigan. Ito ay binubuo ng Aklan Police Provincial Office, religious leaders, peace advocates, COMELEC Aklan at DepEd Aklan. Tututukan ng grupo na maiwasang lumala ang mga tensyon sa mga bayan pati na mga election-related violence sa pamamagitan ng mapayapang pag-uusap. Ayon kay Aklan Police Provincial Office Director Police Colonel Arnel Ramos, nakatuon ang kapulisan sa pagpapatupad ng kaayusan at katahimikan sa eleksyon na walang pinapanigang kandidato. Ito ay para mapreserba ang integridad ng eleksyon sa probinsya ng Aklan. Naniniwala ang grupo na sa pagtutulungan ng lahat, magiging maayos at mapayapa ang Hatol ng Bayan 2025 sa kanilang probinsya. Mula sa Radyo Pilipinas, Iloilo, Paul Tarosa para sa Balitang Pambansa. Asahan ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas, April 8. 10 centavos ang bawas sa kada litro ng gasolina, 50 centavos sa kerosene, habang wala namang pagbabago sa presyo ng diesel. Ang oil price rollback ay bunsod na sa ipinataw na taripa ng Amerika sa iba't ibang bansa. Dahil sa US tariff kung kaya't bumagsak ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Naghandog ng libreng sakay ang pamunuan ng MRT3 at LRT2 para sa mga war veteran na magtatagal hanggang sa Biyernes, April 11. Suspendido naman ang operasyon ng MRT3 sa nalalapit na Semana Santa. May balitang pambansa si Gab Villegas ng PTV Live. Gab! Princess, inanunsyo ng MRT3 na extended yung kanilang weekday operations na matagalan dahil na rin sa magandang pagtanggap ng publiko. Alinsunod din ang aksyon sa naging direktiba ni Transportation Secretary Vince Dizon na naglalayong makapagbigay ng maginhawa at magkaroon ng oras na makabiyahe sa gabi ang mga pasahero. Ayon sa pamunuan ng MRT3, aabot sa 61,000 mga pasahero ang nakabiyahe sa karagdagang operating hours matapos ang isinagawang 2 linggong pilot test. Magde-deploy ang MRT3 ng karagdagang trainset sa revenue line upang mapabuti ang pagbiyahe tuwing rush hour. Dahil dito, 1 oras na extended ang biyahe ng mga tren kung saan alas 10:30 ang huling biyahe ng tren sa North Avenue Station at alas 11:09 naman ng gabi sa Taft Avenue Station mula Lunes hanggang Biyernes. Samantala, may handog na libreng sakay ang pamunuan ng MRT3 at LRT2 para sa mga war veteran. Ito ay bilang pagpupugay sa ating mga veteranong nakipaglaban noong ikalawang digmaang pandaigdig ngayong Philippine Veterans Week. Nagsimula pa noong Sabado, April 5 ang free ride at sinasabing magtatagal ito hanggang Biyernes, April 11. Kinakailangan lamang magpakita ng valid ID mula sa Philippine Veterans Affairs Office o PVAO o sa mga security officers ng MRT stations. Princess, inanunsyo na rin ang pamunuan ng MRT3 na suspendido ang kanilang operasyon simula Huwebes Santo, April 17 at magtatagal yan hanggang April 20, Linggo ng Pagkabuhay. Ito ay para bigyan daan ang annual maintenance activities sa buong linya ng MRT3. At magbabalik ang normal na operasyon nito sa April 21, araw ng Lunes. At yan muna latest, balik sa iyo, Princess. Maraming salamat, Gab Villegas. Higit 2 milyong pasahero naman ang inaasahang dumagsa sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX hanggang sa matapos ang Holy Week kung saan inaasahan ang bugso ng mga biyahero sa Miyerkules Santo hanggang Huwebes Santo.
Puspusan na rin ngayon ang kanilang paghahanda at pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan. May mga special permits na rin nakahanda para sa mga bus, pero posible pa rin nila na dumami pa ito ngayong linggo. Samantala, inaasahan ng pamunuan ng PITX na darami rin ang pasahero sa Miyerkules, April 9 o sa araw ng Kagitingan. Bukod kasi sa holiday, inaasahan na marami ang maagang babiyahe para makaiwas sa bugso ng mga biyahero. Kasabay nito, tiniyak ng PITX na may masasakyan pa ang mga walk-in o chance passengers. Mahigpit naman ang babala ng pamunuan sa mga bawal na dalhin sa loob ng terminal. Pinayuhan din ang mga babiyahe na agahan ang pagbili ng tickets para hindi maipit sa mismong araw ng pagdagsa ng mga pasahero. Handa na ang mga paliparan sa buong bansa sa pagdagsa ng mga biyahero ngayong Holy Week. May paglilinaw rin ang Department of Transportation sa lumang post o travel advisory ng Estados Unidos. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa. Nagsisimula ng maghanda ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP para sa inaasahang dagsa ng mga biyahero sa susunod na linggo. Yearly po meron tayong tinatawag na Oplan biyaheng ayos, Semana Santa to. So 1 month na preparation ang ginagawa natin dito at lahat ng ating mga area center managers doon sa 44 airports are naka-in place lahat yung kanilang preparations doon sa mga 44 commercial airports. Ayon sa Manila International Airport Authority, maaaring madagdagan pa ng 10,000 to 15,000 ang bilang ng mga pasahero mula sa kasalukuyang 135,000 na daily average. Nakakalat na ang mga pulis sa paligid ng airport. Noong nakaraang taon, mahigit 1 milyon na kabuuang naitalang pasahero noong Holy Week. Tuloy-tuloy naman ang pagsasaayos at expansion sa iba pang mga airport sa bansa, kabilang ang Siargao, Bacolod Silay International Airport, Tacloban at Zamboanga. Recently po, ito yung para sa convenience ng ating mga pasahero dyan sa Siargao Airport, pinaalis na po ng ating mahal na Kalim Beach Dizon yung VIP room para magbigay daan para doon sa extra space para sa mga pasaherong kailangan gumamit ng paliparan. Samantala, pinabulaanan naman ng Department of Transportation ng anunsyo ng Transport Security Administration o TSA ng US kung saan may travel security advisory umano sa NAIA. Ayon sa DOTR, outdated na ang nasabing advisory. Napag-alaman kasi ng TSA Manila na maaaring aksidenteng na i-repose ang lumang travel advisory mula 2018 na inalis na noong 2019 sa mga monitor sa Sacramento International Airport sa California. Nilinaw ng DOTR at New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC na walang bagong travel o security advisory na inalabas ang mga otoridad ng US para sa mga babiyahe patungong Ninoy Aquino International Airport at iba pang paliparan sa bansa. Agad na sumulat si DOTR Secretary Vince Dizon sa TSA ng Estados Unidos at hiniling na agad itong linawin at tanggalin ang lumang advisory na ipinost sa nasabing paliparan. Inanunsyo naman ng TSA ng US na tinanggal na ang maling paalala na namataan sa paliparan ng Sacramento kahapon. Inalis na ng Department of Homeland Security ng US ang advisory noong 2019 pagkatapos sa malawakang upgrades at close coordination ng NAIA sa US. Kinikilala nito ang pagsunod ng Pilipinas sa international standards sa seguridad. Simula noon, wala nang bagong advisory na inilabas laban sa NAIA at iba pang paliparan sa Pilipinas. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Tinututukan ngayon ng Bureau of Immigration ang bagong modus ng human trafficking sa bansa habang nagpapanggap na bahagi sila ng isang religious tour. Noong April 1, 3 licensed teacher ang nahalang ng otoridad sa NAIA Terminal 3 kung saan nagkunwari silang missionary worker. Habang nagpakilala namang preacher ang isang babae na kanilang recruiter, inamin nilang ire-recruit sila para magtrabaho ng iligal sa isang paaralan sa Thailand. Ayon sa BI, may pagkakahawig ito sa tinatawag na bit-bit scheme kung saan nagpapanggap na church leader and recruiter para mailabas ng bansa ang mga biktima. Binigyan din naman ng immigration ang mabilis na aksyon ng NBI at iba pang mga miyembro ng Interagency Council Against Trafficking para mahuli ang nasabing recruiter noong April 3. Ang flood control structure sa probinsya ng Nueva Ecija na kumpleto na ng DPWH. Si Rick Yambao ng PIA Gitnang Luzon sa Balitang Pambansa.
Nakumpleto na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang 206.6 lineal meter flood control structure sa Rio Chico River sa bahagi ng Barangay Macamias sa Gimba, Nueva Ecija. Idinisenyo ito upang maprotektahan ng mga residente at kanilang ari-arian, gayon din ang panatilihing ligtas at hindi maapektuhan ng mga sakahan mula sa paulit-ulit na pagbaha. Ayon kay DPWH Nueva Ecija First OIC District Engineer June Vana, binubuo ang first phase ng proyekto ng 79 lineal meter river wall habang ang second phase ay karagdagang 127.5 lineal meter. Ang struktura ay nakatayo sa mga seal sheet pile at may concrete coping at mga gabion upang matiyak ang tibay nito. Ang 47.8 milyong pisong proyekto ay pinondohan sa ilalim ng 2024 national budget bilang bahagi ng mas pinaigting na proteksyon para sa mga residente at sakahan sa barangay. Mula sa Philippine Information Agency Gitnang Luzon, Rick Yambao para sa Balitang Pambansa. At diyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang 6:00 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.